feel? Okay. Siguro, hearing it now, kay Sir Ricky, medyo nabawasan yung anxiety ko. Kasi marami, of course, yung nakita nyo kanina, today nyo lang siya na-experience. But for us, it's been months since we've brainstormed it and talking to LJ. And we are very blessed na sobrang dali kasi kausap ni Sir Ricky. Sobrang niyang daling katrabaho, ka-collaborate. So, hearing something nice like that is medyo comforting. Can you tell us like a short story about how this all came about? Okay. Kami ni LJ, our playwright, since last year, mga June, we've been communicating and trying to brew something na project. Hindi pa naglaland sa amin, sa thoughts namin na gawin ang Para Kay B. We've explored some plays, either adaptation or even plays na simulat ni LJ. And then I guess one day, nagising siguro si LJ na na-realize niya, he wrote something na existing na, which is yung stage adaptation ng Para Kay B. And Para Kay B is, generation ko siya eh. Like, 2008, I was barely Generation adult. ko rin Wow. I think most of us, generation natin siya. Dami-dami na to. So, yun kagad yung nagpa-excite sa akin nung in-offer sa akin ni LJ. Like, hindi ko pa nababasa yung script, hindi pa kami nag-uusap and all. Umuo na ako kagad. Sige, yun yung isa sa mga bagay na hindi ka sure kung tama ba yung decision mo, pero you just take risk and sobrang leap of faith siya. Tapos yung pressure pa kasi nasimulat siya ng very lauded person, si Sir Ricky. So, and I guess, yun, sugal siya. And every day, magandang bagay siguro na anxious ako. Every day hanggang papalapit siguro yung show and we're exploring this. Sabi nga ni LJ, kung hindi mahirap ang isang bagay, bakit pa natin siya gagawin? Diba? We've seen a lot of and experienced a lot of productions. And this is something na we are all excited to do kasi bago siya sa aming lahat. Some of us or most of us, first time play or straight play, but been performing since ever since. And and this is my first venture in producing a major theatrical production. So that's another risk also for me aside from directing it. So yeah. Siguro kay LJ, as a playwright of some sort, yeah. Yes po. Okay, when did like the conception of this become like a full-blooded script, and how loyal were you to the novel? Okay, mahaba po yung history ng Para Kay B. Pero nagsimula yung proyekto 2011 para sa acting class sa UPLB. So may director na nag-approach sa akin na subukan kong i-adapt yung novel. Di pa nababasa yung novel. Tapos, so ginawa ko siya. I think ito ang first book adaptation na nagawa ko. Ayun. Tapos, so sinulat ko yung script, highlighting yung love stories lang, hindi yung buong novel. Kasi nga, for acting class lang siya. So, limited time lang. And then, sobrang fortunate namin na nagpunta si Sir Ricky dun sa show at tuwang-tuwa siya sa naging output. Nagsisimula pa lang din ako noon na magsulat ng dula. So, lagi kong binabalikan na parang si Sir yung isa sa nagbentisyon na go, kaya mo sumulat ng dula. And di pa ako nagmamanila noon. So, 2011, 2012 yon. Nag-evolve yung script, 2018. May grupo kami, Tabsing Collective Philippines. Sabi ko kay Sir, gagawin po ulit namin. Challenge niya ako, sabi niya, gawin mo na ng buong novel na. So, 6 chapters.
Kasi one show lang naman siya, festival sa BGC. So, inaccept ko yung challenge. Sige, sulat ko siya ng buo. Nanood ulit si Sir, masaya naman si Sir. So, okay. Natapos yun. And then, eto na. Bagong rendition nung novel. May challenge ulit si Sir. na ang gandang challenge kasi na-realize ko rin, hindi ko fully naiintindihan yung para kay back then. Nakatutok ako sa love stories, sa sakit, sa hapde ng mga kwento ng pag-ibig without realizing that the novel is more than that. At yun yung ginugol ng production na to na maipresent sa public, even sa mga fans na-excite ako na ma-rediscover din nila na ito pala talaga yung para kay B, na hindi lang siya kwento ng pag-ibig. And ayun, so nasagot ko na ba lahat ng tanong? Yes. Story. Yeah. Alright, thank you.